Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nagsisimula pa lang ang kwento, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng comment mo, ikaw ang susunod na mabigyan ng biyaya. Kaya humanda ka na dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na ibinigay ang lahat para sa anak, ngulit sa huli ay siya pa ang itinuring na pabigat ng sariling dugo. Sa maliit na bayan ng San Isidro, kilala ng halos lahat si Altagracia Montalban o mas kilala sa palengke bilang Gracia. Hindi siya kilala dahil sa yaman, hindi rin dahil sa mataas na pinag-aralan, kung hindi dahil sa sipag niyang halos hindi na matapatan ng kahit sinong kakilala niya. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Gracia. Habang malamig pa ang hangin at tahimik pa ang mga kalsada, nakasindi na ang maliit niyang kalan sa likod ng barong-barong nilang bahay. Doon niya niluluto ang suman, puto, kutsinta at bibingkang ibinebenta niya sa palengke. Payat si Gracia, kayumanggi ang balat, at palaging nakapulupot sa ulo ang lumang bimpo kapag nagluluto. Sa mga mata niya, makikita ang pagod na matagal nang naging kasama ng buhay, pero hindi kailanman nawala ang lambing kapag nababanggit ang pangalan ng anak niyang si Raydon. "Konti na lang anak," madalas niyang bulong habang hinahalo ang malagkit. "Makakatapos ka rin. Hindi ka matutulad sa akin na hanggang palengke lang ang inabot." Si Raydon Montalban ang kaisa-isang anak ni Gracia sa yumao niyang asawa na si Nemesio Montalban. Si Nemesio ay dating trabahador sa construction site. Tahimik, masipag at laging inuuna ang pamilya. Ngunit isang maulan na hapon, nang gumuguho ang parte ng scaffolding sa pinagtatrabahuan niya, nasawi si Nemesio habang sinusubukang iligtas ang isang kasamahang nahulog. Naiwan si Gracia na may 5 taong gulang na anak at isang maliit na lupang minana ni Nemesio sa gilid ng bayan. Lupaing noon ay halos walang halaga dahil puro talahiban at putikan lang ang paligid. Noong araw ng burol ni Nemesio, hawak-hawak ni Raydon ang layayan ng saya ni Gracia. "Ma," tanong ng bata habang nangingilid ang luha, "wala na po bang uuwi na papa?" Hindi agad nakasagot si Gracia. Lumuhod siya sa harap ng anak, hinawakan ng magkabilang pisngi nito at pilit ngumiti kahit parang pinipiga ang puso niya. "Wala na siyang uuwian dito, anak, pero nasa puso natin siya. Kaya mag-aaral ka ng mabuti, ha? Gusto ng papa mo na maging maganda ang buhay mo." Mula noon, parang 2 tao ang naging lakas ni Gracia. Sa umaga, naglalako siya ng kakanin. Sa tanghali, tumatanggap siya ng labada mula sa kapitbahay. Sa hapon, tumutulong siya sa karinderya ng kakilala palit ng tirang ulam na pwede niyang iuwi. Sa gabi, kapag tulog na si Raydon, sa kanya binibilang ang barya sa garapon. Minsan, kulang ang pera sa bigas. Minsan, tubig at asin lang ang inuulam niya para lang may baon ang anak kinabukasan. May isang gabi na naabutan ni Raydon ang ina na nakaupo sa tabi ng lamesa, hinihimas ang sikmurang sumasakit sa gutom. "Ma, bakit hindi ka kumakain?" tanong ng batang Raydon. "Busog pa ako, anak. Kumain ako kanina sa palengke." Pero hindi totoo yun. Alam ni Manang Solbina, ang matalik na kaibigan ni Gracia, na madalas nagsisinungaling ang babae para hindi mag-alala ang anak. Si Manang Solbina ay dating kusinera sa isang malaking bahay sa Kabayanan, ngunit nang namatay ang amo niya, nagbukas siya ng maliit na lutuan sa palengke. Doon niya madalas pinapaupo si Gracia kapag nanghihina siya. "Gracia, hindi pwedeng puro anak mo lang ang iniisip mo. Paano mo siya itataguyod kung ikaw naman ang bumagsak?" Ngumiti lang si Gracia. "Kaya ko pa, Solbina. Isang anak lang naman ang pangarap ko. Kapag nakapagtapos siya, sapat na yun sa akin." Noong bata pa si Raydon, mabait ito. Tuwing uuwi galing eskwela, tumutulong siyang magbalot ng suman. Minsan pa nga siya mismo ang sumisigaw sa tapat ng palengke. "Suman po diyan. Masarap po ang gawa ng mama ko." Tuwing naririnig iyon ni Gracia, nawawala ang pagod niya. Kahit namamaga ang kamay sa kakalaba, kahit nananakit ang likod sa kakabuhat ng timba, napapangiti siya dahil pakimandam niya ay sulit ang lahat. Ang akala niya, habang buhay na magiging malapit sa kanyang anak. Ang hindi niya alam,
May mga taong unti-unting huhubog sa puso ni Raydon para ikahiya ang mundong pinanggalingan niya. Nagsimula ang pagbabago nang maipasok ni Gracia si Raydon sa isang private high school sa bayan. Hindi madali iyon. Kailangan niyang mangutang kay Aling Tersena, isang tindera ng bigas na mataas magpatubo, at kailangan din niyang ibenta ang ilang alahas na iniwan ni Nemesio. Pero para kay Gracia, maliit na bagay lang iyon kumpara sa pangarap niyang makita ang anak na nakasuot ng toga. Sa unang buwan ni Raydon sa bagong paaralan, tahimik pa siya. Pero kalaunan, nagkaroon siya ng mga kaklaseng mayayaman. Sila ang mga batang may sariling driver, bagong cellphone, importadong sapatos at baong pagkain na hindi pa natitikman ni Raydon kailanman. Isa sa mga naging kaibigan niya si Brixen Laurel, anak ng isang car dealer na mahilig manlait ng estudyanteng mahirap. "Pre, bakit amoy usok lagi bag mo?" Minsang tanong ni Brixen habang nasa kantin sila. Napatingin si Raydon sa bag niyang luma at may tahi sa gilid. Kasi nagluluto si mama ng kakanin sa umaga." "Kakanin?" Natawa si Brixen. "So, tindera nanay mo?" Hindi agad nakasagot si Raydon. Parang may tumusok sa dibdib niya. Noon niya unang naramdaman ang hiya na dati naman ay wala sa kanya. "Hindi," pagsisinungaling niya. "Tumutulong lang siya sa negosyo ng kakilala namin." Mula noon, naging maingat na si Raydon. Kapag may school event, ayaw na niyang isama si Gracia. Kapag sinusundo siya ng ina sa labas ng gate bit-bit ang lumang payong, kunwari hindi niya ito nakikita. May isang hapon na lumapit si Gracia habang kasama niya ang mga kaklase. "Raydon, anak, dala ko ang merienda mo," masayang sabi ni Gracia, hawak ang supot ng puto. Ngunit imbes na matuwa, namula sa hiya si Raydon. "Ma, bakit ka pumunta dito?" Pabulong niyang sabi pero halata ang inis. "Sabi ko wag mo akong susunduin." Napahinto si Gracia. "Akala ko kasi uulan, baka mabasa ka." Narinig iyon ni Brixen at tumawa. "Sweet naman ng tindera mong yaya, Raydon." Yaya, tindera, mahirap, mga salitang paulit-ulit na tumatak sa utak ni Raydon. Hindi niya ipinagtanggol ang ina. Hindi niya sinabing, "Nanay ko siya." Sa halip, kinuha niya ang supot at malamig na sinabing, "Umuwi ka na, ma." Nangiti pa ring tumalikod si Gracia, pero pagdating niya sa kanto, doon siya napahawak sa dibdib. Hindi niya alam kung pagod ba iyon, sakit, o ang bigat ng unang hiya na ipinaramdam sa kanya ng sariling anak. Sabi ni Virel habang nasa coffee shop sila. "Pero kung gusto mong umangat, kailangan mong matutong putulin ang mga bagay na humihila sa iyo pababa." Napakunot ang noo ni Raydon. "Anong ibig mong sabihin?" "Halimbawa, yung palengke life, yung mga taong walang ambisyon. Ayokong balang araw, kapag humarap ka sa pamilya ko, may madungis na background na makakasira sa image mo." Hindi sumagot si Raydon. Alam niyang ang tinutukoy ni Virel ay ang ina niya. Pero imbes na magalit, mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Nang unang beses siyang imbitahan sa bahay ng mga Samaniego, naroon si Madam Corvina Samaniego, tiyahin ni Virel. Matalas ang mata nito, parang sinusukat ang bawat tao mula ulo hanggang paa. "So, Raydon," sabi ni Madam Corvina habang umiinom ng tsaa, "what does your family do?" Napatigil si Raydon. Ilang segundo siyang natahimik bago sumagot. "May maliit po kaming food business," sabi niya. "Pero mostly, ako na po ang nag-aasikaso ng future ko." Tumanggo si Madam Corvina, pero halatang hindi kumbinsido. "Good. Because in our family, reputation matters. Hindi sapat ang sipag. Dapat marunong kang pumili kung sino ang isasama mo pataas." Umuwi si Raydon ng gabing iyon na mabigat ang isip. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Gracia na nakaupo sa sahig, binibilang ang barya para sa bayad sa graduation fee niya. "Anak, kulang pa tayo ng kaunti," sabi ni Gracia, pilit masigla. "Pero huwag kang magalala, may tatanggapin akong labada bukas." Tumingin si Raydon sa magaspang na kamay ng ina. May sugat iyon sa pagitan ng mga daliri, namumula dahil sa sabon. Dati, naaawa siya kapag nakikita iyon. Pero ngayon, ang unang pumasok sa isip niya ay kung paano niya itatago kay Virel na ganito ang buhay niya. "Ma," malamig niyang sabi, "kapag graduation ko,
Huwag ka na masyadang magdala ng paninda sa school ha. Natigilan si Gracia. Hindi naman ako magtitinda doon, anak. Manonood lang ako. Ang ibig kong sabihin, ayusin mo suot mo. Baka kasi hindi niya naituloy. Baka ano? Mahinang tanong ni Gracia. Napabuntong hininga si Raydon. Wala, basta. Tumanggo si Gracia kahit alam niyang may tinik sa bawat salita na hindi masabi ng anak. Dumating ang graduation. Suot ni Gracia ang pinakamaganda niyang bestida, kulay asul, kahit luma na at ilang beses nang tinahiniman ng sulbina. Nasa likod siya ng venue, palakpak ng palakpak habang tinatawag ang pangalan ni Raydon. Tumulo ang luha niya nang makita ang anak na nakatoga. Natupad din ni Mesyo, bulong niya. Nakatapos ang anak natin. Pero pagkatapos ng seremonya, nang lalapit sana siya para yakapin si Raydon, nakita niyang kasama nito sina Virel, Brixen at ilang mayayamang kaibigan. Nagtama ang mata nilang mag-ina. Isang saglit, umaasa si Gracia na tatawagin siya ng anak. Ngunit tumalikod si Raydon, kunwari may kausap sa kabilang banda. Naiwan si Gracia sa gitna ng maraming tao. Hawak ang maliit na bouquet na binili niya mula sa perang dapat sana ay pambili niya ng gamot. Mula noon, lalong lumayo si Raydon. Nakapasok siya sa malaking real estate company bilang junior accountant. Bihira na siyang umuwi. Kapag tumatawag si Gracia, madalas hindi niya sinasagot. Kapag sumasagot naman, laging nagmamadali. Ma, busy ako. Ma, may meeting ako. Ma, huwag ka nang pumunta sa office. Ma, padala mo na lang yung kailangan kong dokumento. Hindi alam ni Gracia na may dahilan kung bakit interesado si Raydon sa mga dokumento. Sa opisina nila, narinig niyang usapan tungkol sa bagong highway project sa San Isidro. Ang mga lupang dating walang pumapansin, biglang bibilhin ng malalaking developer. Isa sa mga lugar na dadaanan ng proyekto ay ang lupang naiwan ni Nemesio. Isang gabi, habang nag-aayos si Gracia ng lumang baul, nakita niya ang titulo ng lupa. Hinawakan ni iyon at napangiti. Hindi man tayo yumaman dito ni Mesyo. At least may maiiwan ako kay Raydon balang araw. Hindi niya alam na ang lupang iyon ang magiging dahilan ng mas malalim pang sugat sa pagitan nilang mag-ina. Dumating ang panahon na mas madalas nang sumasakit ang dibdib ni Gracia. Sa una, iniinda lang niya. Kapag nahihilo siya habang nagsasandok ng sabaw sa karinderya, uupo lang siyang sandali at iinom ng tubig. Kapag sumasakit ang likod niya sa gabi, papahiran niya ng langis at sasabihing dala lang ng pagod. Pero napansin ni Yumi na hindi na normal ang pamumutla niya. Lola Gracia, magpatingin na po kayo sa ospital. Pakiusap ng bata isang hapon. Kanina pa po kayong hinihingal. Pagod lang ito, sagot ni Gracia. Sumabat si Manang Sulbina. Pagod? Gracia, ilang buwan mo nang sinasabi yan. Hindi na ako natutuwa. Si Tomas na kararating lang mula terminal ay seryosong tumingin sa kanya. Ako na ang maghahatid sa inyo sa ospital bukas. Wala nang dahilan. Ayaw pa sana ni Gracia pero ng gabing iyon, habang mag-isa sa bahay, bigla siyang napahawak sa dibdib. Parang may malaking batong dumagan sa kanya. Napaupo siya sa sahig, habulang hininga. Sa takot, tinawagan niya si Raydon. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Walang sagot. Sa ika-4 na tawag, sinagot din nito, Ma, ano ba? Gabi na, anak. Hirap na hirap niyang sabi. Masakit ang dibdib ko. May saglit na katahimikan sa kabilang linya. Akala ni Gracia ay mag-aalala ang anak. Ngunit ang narinig niya ay buntong hininga. Ma, magpahinga ka. May presentation pa ako bukas. Hindi ako makakauwi. Napatigil si Gracia. Sige anak. Pasensya na. Ibinaba niya ang telepono. Hindi dahil ayaw na niyang magsalita, kundi dahil ayaw niyang marinig ng anak ang paghikbi niya. Kinabukasan, dinala siya ni na Tomas at Manang Sulbina sa ospital. Doon niya nakilala si Dr. Kael Orvianza, isang doktor na tahimik ngulit maingat magsalita. Matapos ng ilang pagsusuri, pinaupo niya si Gracia sa kanyang opisina. Aling Gracia, mahinang niyang simula. May problema po tayo sa puso ninyo. Hindi pa po ito hopeless, pero kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan at masusing pag-aalaga. Kapag pinabayaan po ito, delikado, napalunok si Gracia.
Magkano po ang gamot, Dok? Hindi agad sumagot si Dr. Kael. Alam niyang iyon agad ang tanong ng mahihirap. Hindi kung gagaling ba sila, kundi kung kaya ba nilang bayaran ang karapatang mabuhay. May paraan po tayo, sabi niya. Pero kailangan niyo ring ng suporta ng pamilya. Napatingin si Gracia sa lumang cellphone sa kanyang kalungganan. Ang unang mukha pa ring pumasok sa isip ay si Raydon. Kahit malamig ito, kahit malayo, kahit paulit-ulit siyang nasasaktan, ina pa rin siya. May bahagi pa rin ng puso niyang naniniwala na kapag nalaman ng anak ang lagay niya, babalik ito sa pagiging batang minsang sumisigaw sa palengke para ibenta ang kakanin ng kanyang mama. Paglabas nila ng ospital, sinalubong siya ni Yumi na halos maiyak. Lola Gracia, okay lang po kayo? Ngumiti si Gracia at hinaplos ang buhok ng bata. Okay lang ako. Kailangan ko lang kausapin ng anak ko. Nagkatinginan si Manang Solbina at Tomas. Pareho nilang alam na sa tuwing umahasa si Gracia kay Raydon, may bagong sugat na nabubukas. Ngulit wala silang sinabi dahil ang ina, kahit ilang beses masaktan, laging may natitirang pag-asa na baka sa susunod na katok, pagbubuksan na siya ng anak ng gabing iyon, maingat na inilagay ni Gracia ang lumang sobre ang medical results. Tinupi niya ang pinakalinis niyang bestida. Nagluto rin siya ng suman, paborito ni Raydon noong bata pa ito. Habang binabalot niya iyon sa dahon ng saging, naninginig ang kanyang kamay, hindi lang dahil sa sakit sa katawan, kundi sa kaba na baka muli na naman siyang itaboy ng anak. Anak, ensayo niya sa sarili habang nakaupo sa tabi ng mesa. Hindi naman ako hihingi ng malaki, kahit tulong lang sa gamot. Kapag bumuti ako, magtatrabaho ulit ako, saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa lumang litrato nilang mag-anak, si Nemesio, siya, at ang batang Raydon na nakangiti habang may hawak na piraso ng suman. Hindi masama ang anak natin, bulong niya sa litrato ng asawa. Naliligaw lang siya, baka kailangan lang akong makita. Sa labas ng bahay, tahimik ang gabi. Ngumit sa puso ni Gracia, nagsisimula ang pinakamabigat na paglalakbay ng isang ina. Ang pagharap sa anak na minsang siyang iniligtas sa mula sa gutom, kahirapan at pangungulila. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung ililigtas din ba siya sa oras na siya naman ang nangangailangan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Gracia. Hindi siya halos nakatunog sa sobrang pag-iisip. Sa tabi ng kanyang unan ay naroon ang lumang sobre na naglalaman ng mga resulta ng laboratory test, reseta ni Dr. Kael Orvianza at listahan ng mga gamot na kailangan niyang bilhin buwan-buwan. Ilang beses niyang iyong binuksan at isinara na parang sa paulit-ulit na pagtingin ay bigla lang bababa ang halaga ng mga gamot o mawawala na lang ang sakit na nakasulat sa papel. Sa maliit na kusina, maingat niyang inayos ang suman na niluto niya noong gabi. Paborito iyon ni Raydon noong bata pa ito. Dati, kapag naaamoy ni Raydon ang nilulutong malagkit, tumatakbo ito mula sa labas ng bahay, pawis na pawis galing laro, at sisigaw ng, "Ma, akin ang unang balot ha." Tandang-tanda pa ni Gracia ang tawa ni Raydon, ang mga kamay nitong malagkit sa asukal at ang paraan nito noon ng pagyakap sa baywang niya habang sinasabing siya raw ang pinakamagaling magluto sa buong mundo. Ngayon, habang binabalot niya ang suman sa malinis na dahon ng saging, naninginig ang mga daliri niya. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa sakit sa katawan o sa kaba na baka muli na naman siyang itaboy ng anak. Dumating si Manang Solbina bago sumikat ng tuluyan ng araw. May dala itong maliit na supot ng tinapay at termos ng mainit na salabat. Gracia, Bungad nito pagkakita sa kanya. Talaga bang pupunta ka kay Raydon ngayon? Tumango si Gracia habang inilalagay sa bayong ang suman. Kailangan ko siyang kausapin, Solbina. Anak ko siya. Karapatan naman siguro niyang malaman ang lagay ko. Napabuntong hininga si Manang Solbina. Karapatan niyang malaman, oo. Pero karapatan mo ring hindi masaktan palagi. Bahagyang ngumiti si Gracia ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Baka nagbago na siya. Baka kapag nakita niya ang resulta, maintindihan niya. Hindi na sumagot si Manang Solbina. Alam niyang kahit ilang beses niyang sabihan ng kaibigan, may bahagi ng puso ni Gracia na ayaw sumuko sa sariling anak. Ang mga ina nga kahit madurog na hahanap pa rin ng dahilan para maniwalang may kabutihan sa dugong iniluwal nila. Maya-maya ay dumating si Tomas dala ang kanyang tricycle. Malinis ang pagkakapunas niya rito kahit luma na at maingay ang makina. Pagbaba niya, agad niyang napangsin ang pamumutla ni Gracia. Aling Gracia, sigurado ba kayong kaya ninyo? Pwede namang ako niya lang ang maghatid ng sulat kay Sir Raydon. Ako dapat ang magsabi, Tomas. Hindi pwedeng sa ibang tao niya marinig.
Lumapit naman si Yumi, naka-uniforme na papasok sa eskwela. Hawak niya ang maliit na rosaryong plastik na kulay asul. "Lola Gracia," sabi niya, "dalhin niyo po ito para hindi po kayong kabahan." Hinawakan ni Gracia ang rosaryo at halos maiyak sa lambing ng bata. "Salamat, Apo." Pag sinabi po ng anak ninyo na hindi siya makakatulong, dagdag ni Yumi na parang matanda kong mag-usalit, "Umuwi po kayo agad. Kami na lang po ang tutulong sa inyo." Napangiti si Gracia pero may kirot sa dibdib niya. Isang batang hindi niya kadugo ang mas marunong mag-alala kaysa sa lalaking buong buhay niyang inalagaan. Sumakay siya sa tricycle ni Tomas. Habang bumibiyahe sila papunta sa kondominium ni Raydon, pinagmamasdan ni Gracia ang pagbabago ng San Isidro. Ang dating maputig na kalsada ay unti-unti nang nilalagyan ng semento. Ang dating bakanting lote ay may mga tarp ng real estate developers. May mga nakasulat na Future Commercial Hub at Soon to Rise. Hindi niya gaanong maintindihan ng laki ng pagbabagong iyon, ngunit naalala niya ang sinabi ni Dr. Kael, kailangan niyang magpahinga, umiwas sa stress at magkaroon ng regular na gamot. Sa isip niya, hindi naman niya balak pasanin ni Raydon ang lahat, kahit konting tulong lang, kahit ang unang buwan lang ng gamot, kahit samahan lang siya sa ospital. Masigit sa pera, gusto niyang maramdaman na anak pa rin niya si Raydon. Pagdating nila sa kondominium, halos manliit si Gracia sa taas ng gusali. Makintab ang salamin, malamig ang labi, at mabango ang hangin sa loob. Sa sahig pa lang ay parang natatakot na siyang tapakan iyon gamit ang luma niyang sandalyas. Iniyakap niya ang bayong na may suman at sobre, saka luhapit sa guard. "Magandang umaga po," galangan niyang sabi. "Pupuntahan ko po sana si Raydon Montalban. Anak ko po siya." Tinignan ng guard siya mula ulo hanggang paa. Hindi bastos ang mukha nito pero halata ang pagdududa. "May appointment po kayo, Nay?" "Wala po, pero anak ko po siya. Pakisabi na lang nandito ang nanay niya." Tinawagan ng guard ang unit ni Raydon. Ilang sandali pa ay nagbago ang mukha nito. "Sige po, Nay. Pinapaakyat kayo, Unit 28B. Habang nasa elevator, hinigpitan ni Gracia ang bayong. Napansin niya ang refleksyon niya sa makintab na pader. Payat na mukha, simpleng bestida, buhok na may halong puti, at mga kamay na halatang sanay sa hirap. Napalunok siya sa loob-loob niya. Sana hindi ikahiya ni Raydon ang itsura niya ngayon. Pagbukas ng pinto ng unit, malakas na tawanan ng sumulumbong sa kanya. May tugtog, may mga baso ng alak sa mesa, at may mga taong nakabihis ng magagara. Naroon si Raydon, nakasuot ng mamahaling polo, may relo sa kamay at nakangiti habang binabati ng ilang bisita. "Congrats, Raydon!" sigaw ni Brixen Laurel, hawak ang baso. "Senior Account Supervisor ka na! Susunod niyan, executive ka na!" Nasa tabi ni Raydon si Virel Samaniego, makinis ang mukha at kumikislap ang ikwang. Nakayakap ito sa braso niya na parang ipinapakita sa lahat na kanya ang lalaking nagtatagumpay. Sa sopa naman, nakaupo si Madam Corbina Samaniego, matalim ang tingin habang sunusukat ang bawat galaw ng mga tao. Nang makita ni Raydon si Gracia sa pinto, nawala ang ngiti niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis siyang lumapit bago pa may makapansin ng husto. "Ma," pabulong niyang sabi, pilit nakangiti pero nanlilisig ang mata. "Bakit ka nandito?" "Anak, kailangan ko lang kitang makausap, saglit lang." "Ngayon talaga?" madiing bulong ni Raydon. "May bisita ako." Iniyakap ni Gracia ang bayong. "Nagdala ako ng suman, paborito mo noon." Saglit na napatingin si Raydon sa bayong, saka mabilis na tumingin sa likod niya kung may nakakita. "Ma, pumasok ka muna sa kusina." Hindi man iyon ang pag-asang salubong la gusto ni Gracia, sumunod pa rin siya. Dumaan siya sa sala habang ilang bisita ang napapatingin. Si Brixen, na agad siyang nakilala mula sa malayong nakaraan, ay ngumisi. "Uy, Raydon," malakas nitong sabi, "may catering staff pa ba tayong parating?" Nagtawanan ng dalawang lalaking katabi niya. Namula si Gracia, ngulit yumuko na lang siya. Si Virel naman ay lumapit kay Raydon at pabulong, ngunit sapat para marinig ni Gracia. "Sino siya?" "Wala, si Mama," inis na sagot ni Raydon. Tumaas ang kilay ni Virel. "Dito mo talaga siya pinapunta? Today?"
Hindi na sumagot si Raydon. Hinila niya si Gracia papasok ng kusina at isinara ang pinto. Sa loob, tahimik ang paligid pero ramdam na ramdam ang lamig sa pagitan nilang mag-ina. Ma, ano ba kasing kailangan mo? Tanong ni Raydon, hindi man lang siya pinaupo. Maingat na inilapag ni Gracia ang bayong sa counter. Kinuha niya ang sobre at iniabot sa anak. Anak, galing ako sa ospital kahapon. Sabi ng doktor may problema raw ako sa puso. Hindi naman daw wala ng pag-asa pero kailangan ko ng gamot at check-up. Hindi ako hihingi ng malaki kahit tulong lang sa unang bili ng gamot. Kapag lumakas ako, babayaran kita paunti-unti. Tinitigan ni Raydon ang sobre pero hindi niya agad kinuha. Ma, alam mo bang ang dami kong gastos ngayon? May promotion party ako, may plano kami ni Virel, may hinuhulugan akong kotse. Alam ko anak, kaya nga kahit konti lang, hindi ko naman hinihingi lahat. Binuksan ni Raydon ang sobre at mabilis na tinignan ng papel nang makita ang listahan ng gamot at presyo na pairap siya. Ang mahal nito. Kung hindi kaya, kahit 1 o 2 gamot lang muna, pakiusap ni Gracia. Nahihiya nga akong lumapit sa iyo pero wala na akong ibang... Wala kang ibang ano? Putol ni Raydon. Wala kang ibang maistorbo? Napaatras si Gracia. Anak, napataas ang boses ni Raydon kahit pilit pa rin niyang hinaan dahil may bisita sa labas. Ma, kailan ba matatapos ito? Nung nag-aaral ako, gastos. Nung nagtrabaho ako, hingi. Ngayon may sakit ka? Ako na naman? Parang may pumunit sa loob ni Gracia. Hindi ako nangihingi para sa luho, Raydon. Pampagamot ito. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Virel kasunod si Madam Corvina na kunwari ay kukuha lang ng tubig. Pero halata sa mga mata nilang narinig nila ang usapan. Is everything okay? Tanong ni Virel pero puno ng inis ang boses. Hindi nakasagot si Gracia. Napatingin siya kay Raydon umaasang kahit sa harap ng ibang tao ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit mas tumigas ang mukha ni Raydon. Parang may kailangan siyang patunayan kina Virel at Madam Corvina. Parang kapag naging mabait siya sa ina, bababa ang tingin nila sa kanya. Kahit piso ay hindi ako gagastos sa pampagamot mo, malamig niyang sabi. Nabitawan ni Gracia ang gilid ng counter. Hindi siya nakapaniwala sa narinig. Raydon? Naminginig niyang sambit. Pero hindi tumigil ang anak. Buong buhay mo ma. Puro paghihirap ang dala mo sa akin. Lagi mong ipinapaalala kung saan ako galing. Kung mamamatay ka rin naman, bakit ko pa sasayangin ang pera ko? Natahimik ang buong kusina. Si Virel ay hindi nagulat. Sa halip, huminga siya ng malalim na parang gumaan na ang pakiramdam niya. Raydon has a point. Sabi niya hindi tumitingin kay Gracia. Hindi pwedeng lahat ng responsibility niya, pamilya pa rin. He has his own future. Si Madam Corvina naman ay lumapit sa counter at tinignan ng suman sa bayong na parang maruming bagay iyon. Altagracia ba? Sa edad mo dapat pinaghantaran mo na ang sarili mo. Hindi mo pwedeng gawing retirement plan ang anak mo. Napapikit si Gracia. Ang dami niyang gustong sabihin. Gusto niyang sabihin na hindi niya ginawang retirement plan si Raydon. Gusto niyang sabihin na siya ang nagbenta ng alahas, naglaba hanggang magdugo ang daliri at nagutom para makapagtapos ito. Gusto niyang sabihin na hindi niya hiningi ang luho, buhay lang, pero walang lumabas sa bibig niya. Maya-maya pumasok si Brixen na may hawak na baso. Ano ba meron dito? Drama? Nothing, mabilis na sabi ni Raydon. Ngumisi si Brixen nang makita si Gracia. Ay, si tita pala. Kamusta po ang kaninin business? Grabe Raydon, from suman boy to supervisor. Inspiring. Nagtawanan sina Brixen at ang isang bisitang sumilip sa pinto. Si Gracia naman ay nakatayo lang, hawak ang sobre na parang yun na lang ang natitirang lakas niya. Pasensya na, hindi ko alam na may handaan ka. Kinuha niya ang bayong pero naiwan ang isang balot ng suman sa counter. Nang mapansin ito ni Virel, itinulak niya iyon palayo gamit ang kanyang daliri. Please take that, baka lang gaminin dito. Dahan-dahang dinampot ni Gracia ang suman. Pero nang palabas na siya ng kusina, humabol si Raydon sa salita. At ma, next time tumawag ka muna bago ka pumunta, nakakahiya sa bisita. Napalingon si Gracia. Sa pagkakataong iyon, hindi niya na napigilan ang luha. Nakakahiya ba ako anak? Natigilan si Raydon, ngunit ilang segundo lang. Hindi iyan ang sinabi ko. Pero iyon ang ibig mong sabihin. Walang sumagot.
Lumabas si Gracia mula sa unit na parang nawalan ng laman ang dibdib. Sa sala, may mga matang nakasunod sa kanya, may mga bulong ang hindi niya maintindihan, at may tawanan mula sa likod na pilit niyang hindi pinakinggan. Pagdating niya sa elevator, saka lang siya napahawak sa pader. Nanginginig ang tuhod niya. Gusto niyang umiyak ng malakas, pero kahit iyon ay pinigilan niya dahil ayaw niyang may makakitang lalo siyang naaawa sa sarili. Sa lobby, naroon si Tomas. Hindi ito umalis. Naghintay siya sa labas ng building, nakasandal sa tricycle. Nang makita niya si Gracia, agad siyang lumapit. Aling Gracia? Hindi na nakapagsalita ang matanda. Iniabot lang niya ang bayong at napaupo sa maliit na upuan sa gilid. Doon na pumatak ang sunod-sunod niyang luha. Hindi siya makakatulong? Maingat na tanong ni Tomas. Ngunit hindi pera ang iniyakan ni Gracia. Hindi raw siya gagastos kahit piso, pabulong niyang sabi. At kung mamamatay rin daw ako, bakit pa niya sasayangin ang pera niya? Napatigas ang panga ni Tomas. Mula sa mga mata niya, halatang gusto niyang umakyat at kumprontahin si Raedon. Pero nang makita niya ang pamumutla ni Gracia, mas inuna niya ang kalagayan nito. Uuwi na tayo, hindi na kayo dapat manatili rito. Habang nasa biyahe, walang imik si Gracia. Ang suman sa bayong ay hindi na mainit. Ang sobre ay gusot na sa kamay niya. Sa bawat ikot ng gulong ng tricycle, parang unti-unting lumalayo ang larawan ng batang Raedon na minahal niya noon at napapalitan ng lalaking tila hindi na niya kilala. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Manang Solbina. Isang tingin pa lang nito kay Gracia, alam na agad niyang masama ang nangyari. Ano ang ginawa niya sa'yo? Tanong ni Manang Solbina, nanginginig sa galit. Hindi sumagot si Gracia. Pumasok lang siya sa bahay, umupo sa lumang silya at inilapag ang bayong sa mesa. Maya-maya, lumabit si Yumi na kararating lang mula eskwela. Lola Gracia, mahina nitong tawag. Sinubukan ni Gracia ng ngumiti pero bigla siyang napahawak sa dibdib. Namutla siya at napahilig sa silya. Gracia! Sigaw ni Manang Solbina. Mabilis siyang inalalayan ni Tomas. Halos buhatin niya si Gracia pabalik sa tricycle. Si Yumi ay umiiyak habang hawak ang rosaryo. Lola, gumising po kayo. Please po. Dinala nila si Gracia sa ospital. Sa emergency room, mabilis siyang inasikaso ni Nurse Pelahia Rivas, isang nurse na kilala sa pagiging diretso magsalita pero maalaga sa pasyente. BP is unstable, sabi ni Nurse Pelahia kay Dr. Kael nang dumating ito. Mukhang na-stress ng matindi. Tinignan ni Dr. Kael si Gracia, saka sinama ng Solbina at Tomas. Ano po ang nangyari? Walang gustong sumalita noong una, ngunit sa huli, si Manang Solbina ang sumagot. Ikinuwento niya ang sinabi ni Raedon, ang pagpapahiya at ang pagtanggi nitong tumulong kahit piso. Tahimik na nakinig si Dr. Kael. Hindi siya agad nagbigay ng reaksyon pero halatang mabigat sa kanya ang narinig. Hindi lang gamot ang kailangan ni Aling Gracia. Kailangan niya ng proteksyon, emosyonal, legal at pisikal. Legal? Tanong ni Tomas. Bago sumagot si Dr. Kael, dumating si Attorney Severo Balingit. Matangkad ito, may salamin at may dalang lumang leather folder. Matagal na niyang kilala si Gracia. Noong estudyante siya at walang makain, si Gracia ang lihim na nagpapabaon sa kanya ng pagkain sa palengke. Hindi niya iyon kinalimutan. Tinawagan ako ni Nurse Pelahia, sabi ni Attorney. Aling Gracia, kailangan na nating pag-usapan ng mga papeles ninyo. Mahina pang nakahiga si Gracia pero nagmulat ang mga mata. Anong papeles, Attorney? Ang lupa ni Mang Nemesio, sabi ni Attorney. May offer na ang developer. Malaki, sobrang laki. At kapag hindi ninyo inayos ngayon ang will at authority documents, may mga taong pwedeng magsamantala habang mahina kayo. Nanginginig na hinawakan ni Gracia ang komot. Si Raedon ang anak po. Opo, pero ang pagiging anak ay hindi lisensya para saktan kayo o agawin ang pinaghirapan ninyo. Tumulo ang luha ni Gracia. Ayokong maghiganti. Hindi ito paghihiganti, sabat ni Dr. Kael. Ito ay pagprotekta sa sarili ninyo. At minsan, para malaman kung sino ang tunay na nagmamahal, kailangang makita kung paano sila kumilos kapag akala nila wala na kayong maibibigay kundi mana.
Napatingin si Gracia sa doktor. May bigat ang sinabi nito, ngunit may katotohanan. Doon, sa malamig na silid ng ospital, habang nasa tabi niya sina Manang Solbina, Tomas, Yumi, Nurse Pelahia, Dr. Kael at Attorney Severo, unang nabuo ang planong susubok sa tunay na puso ni Raydon. Hindi iyon planong marumi, hindi iyon gawa ng galit. Iyon ay isang legal at maingat na paraan upang maprotektahan si Gracia, ang kanyang ari-arian at ang natitira niyang dignidad bilang ina. Aling Gracia, sabi ni Attorney Severo, kayo pa rin ang masusunod, pero kailangan ninyong magdesisyon. Ipapamana ba ninyo ang lahat sa anak na kanina lang ay hiniling na wag na kayong pagkagastusan? O gagamitin ninyo ang natitira ninyong yaman para tulungan ang mga taong tulad ninyong matagal nang kinakalimutan? Matagal na natahimik si Gracia. Sa isip niya, naroon pa rin ang mukha ng batang Raydon. Ngunit sa dibdib niya, sariwa pa rin ang sinabi ng lalaking Raydon ngayon. Kailangan ko munang malaman, mahinang sabi niya. Kung may anak pa ba akong natitira o pangalan na lang ang anak ko? Nagkatinginan sina Dr. Kael at Attorney Severo. Hindi nila kailangang magsalita ng marami. Pareho nilang naiintindihan ang ibig sabihin ni Gracia. Sa gabing iyon, habang tahimik ang ospital at tulog na ang karamihan ng pasyente, pinirmahan ni Gracia ang unang dokumentong magbibigay kay Attorney Severo ng karapatang protektahan ang titulo ng lupa at bantayan ang anumang transaksyon. Kasabay noon, isinulat din niya ang mga unang kondisyon ng kanyang bagong plano. Walang pipirmahan kay Raydon, walang ilalabas na dokumento, at walang desisyon gagawin hanggat hindi lumalabas ang tunay na kulay ng lahat. Sa labas ng silid, nakaupo si Yumi sa tabi ni Manang Solbina, yakap ang bag niya. Si Tomas naman ay tahimik na nakabantay sa hallway, parang kapatid na handang humarang sa sino mang mananakit kay Gracia. At sa kabilang parte ng bayan, si Raydon ay patuloy na nakikipag-toast sa mga bisita. Iniisip na natapos na ang kahihiyan nang umalis ang ina niya. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng pagbagsak ng maskarang matagal niyang suot. Hindi niya alam na ang inang itinuring niyang pabigat ay may hawak palang yaman, hindi lang sa lupa, kundi sa tapang na sa wakas ay natutong lumaban. Lumipas ang ilang linggo mula nang makonfine si Gracia sa ospital. Hindi na siya agad pinauwi ni Dr. Kael Orvianza dahil kailangan munang maobserbahan ang tibok ng kanyang puso, ang epekto ng gamot at ang paulit-ulit na panghihina na nararamdaman niya tuwing inaalala niya ang ginawa ni Raydon. Sa unang mga araw, halos ayaw niyang kumain, hindi dahil wala siyang gana sa pagkain, kundi dahil pakiramdam niya ay may nakabara sa lalamunan niya. Bawat subo ay may kasamang alaala ng anak na minsan niyang ipinagluto, pinaliguan, pinabaunan at ipinaglaban sa gutom. Tuwing hapon, dinadalaw siya ni Manang Solbina, Tomas at Yumi. Si Manang Solbina ay laging may dalang lugay na may luya, kahit paulit-ulit siyang pinagsasabihan ng nurse na bawal magpasok ng pagkain nang walang pahintulot. Si Tomas naman ay tahimik lang sa tabi. Minsan inaayos ang unan ni Gracia, minsan bumibili ng tubig, minsan nakabantay sa hallway, parang takot siyang may biglang manakit sa matanda. Si Yumi, sa murang edad, ang siyang nagbibigay ng liwanag sa kwarto. May dala itang dyaryo, minsan libro mula sa school library at binabasahan si Gracia habang nakahiga. Lola Gracia, sabi ni Yumi isang hapon habang hawak ang dyaryo. Dito raw sa bayan natin, magkakaroon ng bagong commercial district. May mga klinik, mall at terminal daw. Bahagyang napatingin si Gracia. Diyan ba yan sa may lumang bukirin? Opo, sabi dito, pati raw ang mga lupa sa bandang silangan bibilhin ng developer. Napahawak si Gracia sa kumot. Ang bandang silangan ang kinalalagyan ng lupa ni Nemesio. Noon, kapag naririnig niya ang tungkol sa lupa, ang iniisip niya lang ay si Raydon. Yun sana ang iiwan niya sa anak.
Ngulit ngayon, bawat pagbanggit sa lupa ay may kasama ng takot. Takot na baka hindi pagmamahal ang magdala kay Raydon pabalik sa kanya, kundi kasakiman. Basahin mo pa ako, sabi, pilit pinatataga ng boses. Habang nagbabasa si Yumi, tahimik na nakikinig si Attorney Severo Balingit na bagong dating mula sa korte. May dala siyang folder, makapal at maayos ang pagkakaipit ng mga dokumento. Aling Gracia, sabi ni Attorney Severo, mas lalong kailangan nating maging maingat. May 2 ahente nang nagtanong sa registry tungkol sa titulo ng lupa ninyo. Hindi ko sinasabing si Raydon ang may pakana, pero hindi rin nating pwedeng ipagwalang bahala. Napapikit si Gracia. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganito, attorney. Anak ko siya. Hindi ko inisip kahit kailan na kailangan kong protektahan ang sarili ko laban sa kanya. Lumapit si Manang Sulbina sa kama. Gracia, minsan ang pinakamasakit na katotohanan, hindi lahat ng pinamahal natin ay marunong magmahal pabalik. Hindi sumagot si Gracia, ngulit sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiyak. Parang may bahagi sa loob niya na napagod ng masaktan. Hindi pa siya galit, pero nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaibang lakas. Isang lakas na hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagnanais na hindi na muling yurakan. Sa mga sumunod na buwan, naging regular ang gamutan ni Gracia. Unti-unting bumaba ang kanyang blood pressure, naging mas maayos ang paghinga at natutunan niyang huwag pilitin ang sarili. Hindi pa siya tuluyang magaling, ngulit hindi na rin siya mukhang laging nasa bingit ng pagbagsak. Sa tulong ni Nurse Pelahia Rivas, natutunan niyang inumin sa tamang oras ang gamot. Sa tulong naman ni Yumi, natutunan niyang gumamit ng cellphone para makapag-video call kapag namimiss niya ang bahay. "Pindutin niyo lang po ito, Lola," turo ni Yumi. "Pag gusto niyo akong tawagan, dito po." "Parang napakahirap naman ito," natatawang sabi ni Gracia. "Mas mahirap pong magluto ng suman," biro ni Yumi. "Kaya kayang-kaya niyo ito." Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit kay Gracia ang mga taong hindi niya kadugo. At sa bawat araw ding iyon, mas lumilinaw sa kanya na ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa apelyido. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, ibang mundo ang ginagalawan ni Raydon. Mula nang ma-promote siya, mas lalo siyang nahumaling sa marangyang buhay na matagal niyang pinangarap. Madalas siyang nasa mamahaling restaurant kasama si Virel, Brixen at mga kasamahan sa trabaho. Nakapost sa social media ang bawat lakad niya. Bagong relo, bagong sapatos, bagong sasakyang hulugan. Sa mga caption niya laging may salitang earned, blessed, at self-made, na para bang wala siyang inang naglaba, nagtinda at nagutom para siya makarating doon. Isang gabi, nasa bahay ng mga Samaniego si Raydon. Naroon si Virel, Madam Corvina at isang lalaking ahente ng lupa na nagngangalang Darius Menchavez. May mga blueprints at mapa sa lamesa. "Raydon," sabi ni Madam Corvina habang itinuturo ang isang bahagi ng mapa, "ito ang lupa ng nanay mo, tama?" Napatingin si Raydon sa mapa. "Oo, pero hindi pa sa akin yan." "Hindi pa," diin ni Madam Corvina, "pero magiging sayo rin, kaisa-isa kang anak." Sumandal si Virel sa upuan at humigop ng wine. "Kung makukuha natin ang lupa before the wedding, mas maganda. Pwede nating gamitin as investment. Daddy knows people sa development board." Napalunok si Raydon. "Hindi ganun kadali. Buhay pa si Mama." Tahimik na napangiti si Madam Corvina. "Buhay, oo, pero may sakit. At kung talagang kritikal ang lagay niya, dapat isipin mo na ang future mo. Hindi masamang maghanda." May tumusok sa konsensya ni Raydon, ngunit sandali lang iyon. Mabilis itong natabunan ng takot niyang mawalan ng respeto sa mata ni Virel. Ayaw niyang bumalik sa pagiging batang pinagtatawanan sa school dahil amoy usok ang bag. Ayaw niyang maalala ng mga tao na anak siya ng tindera ng kakanin. "Susubukan kong kausapin siya. Baka mapapirma ko ng authority para ako ang mag-asikaso." "Good," malamig na sabi ni Madam Corvina. "Huwag kang papatalo sa awa, Raydon. Awa ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umaangat." Pag-uwi ni Raydon ganung gabi, sinubukan niyang pawagan si Gracia.
Ilang beses nagring ang cellphone ngunit hindi niya alam na nasa tabi ni Gracia ang Attorney Severo at pinayuhan siyang huwag munang direktang makipag-usap, walang saksi. Hindi sinagot ni Gracia ang tawag. Nakatingin lang siya sa screen habang lumalabas ang pangalan ng anak. "Gusto niyo pong sagutin?" tanong ni Nurse Pelahia. Matagal bago sumagot si Gracia. "Hindi pa. Kapag narinig ko ang boses niya baka makalimutan ko na naman ang ginawa niya." Tumango si Nurse Pelahia. "Minsan po, Aling Gracia, ang hindi samagot ay hindi kawalan ng pagmamahal. Proteksyon lang po iyon sa sarili." Dahil hindi makausap ang ina, lalo namang nainis si Raydon. Kinabukasan, pumunta siya sa lumang bahay nila sa San Isidro. Gusto niyang hanapin ang titulo ng lupa. Wala si Gracia roon dahil nasa ospital pa rin siya. Ang naroon ay si Tomas, inaayos ang sirang bubong sa likod, at si Manang Solbina, naglilinis ng kusina. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Raydon halatang hindi natutuwa. Bumaba si Tomas ng maliit na hagdan. "Inaayos ko ang bubong. Pinapasukan ng ulan ng kwarto ng nanay mo." "Bahay namin ito," marining nasabi ni Raydon. "Hindi kayo dapat basta-basta pumapasok dito." Humakbang si Manang Solbina. May hawak pang basahan. "Bahay ito ng nanay mo. At kung may karapatan mang magtanong, siya iyon. Hindi ikaw na ilang buwan nang hindi nagpapakita maliban kapag may kailangan." Naningkit ang mga mata ni Raydon. "Huwag kang makialam sa pamilya namin." "Pamilya?" sagot ni Manang Solbina. "Naalala mo lang ang salitang iyan ngayon?" Naglapitan ang ilang kapitbahay, kabilang ang ina ni Yumi na si Maristel Balderosa, galing sa butika at nakasabit pa ang ID. "Raydon, kung may hinahanap ka, hintayin mo ang nanay mo." Mahinahon niyang sabi. "May sakit siya. Huwag mo na siyang dagdagan ng stress." Hindi sumagot si Raydon. Pumasok siya sa lumang kwarto ni Gracia. Binuksan ang baul, hinalungkat ang mga damit, lumang litrato at papeles. Ngunit wala roon ang titulo. Nailipat na iyon ni Attorney Severo sa Secure Legal Storage. Nang makita ni Raydon ang lumang litrato nila noong bata siya, nakangiti siya habang yakap si Gracia at Nemesio. Napahinto siya sandali. Parang may matagal nang nakalibing na alaala ang bumangon. Naalala niya ang amoy ng suman, ang pawis ng ina, ang gabi-gabing pagpaypay nito kapag nilalagnat siya. Ngunit sa halip na yakapin ang alaala, ibinagsak niya ang litrato pabalik sa baul. Sentimental nonsense, bulong niya na parang kinukumbinsi ang sarili. Nang malaman ni Attorney Severo ang nangyari, mas pinabilis niya ang legal na paghahanda. Kinausap niya si Dr. Kael tungkol sa planong obserbahan ang tunay na intensyon ni Raydon. Hindi ito simpleng panloloko. Lahat ay kailangang dumaan sa malinaw na pahintulot ni Gracia. May dokumento, may saksi, at walang pekeng medical record na ilalabas sa publiko. Ang gagawin lamang nila ay ipaalam kay Raydon na kritikal ang lagay ng ina at kailangan niyang pumunta sa ospital, habang susuriin kung ano ang uunahin niya, ang kaligtasan ni Gracia o ang mana. "Aling Gracia," maingatan na sabi ni Dr. Kael nang ipinaliwanag nila ang plano. "Hindi ito madali. Baka masaktan kayo sa maririnig ninyo." Nakaupo si Gracia sa kama, may kumot sa kanlungan. Matagal siyang tahimik. Sa labas ng bintana, nakikita niya ang mga dahon ng asesya na gumagalaw sa hangin. Dati, kapag may masamang nangyayari kay Raydon, handa siyang saluhin ang lahat. Ngayon, kailangan naman niyang malaman kung may natitira pang anak na pwedeng saluhin ang puso niya. "Kailangan kong marinig," sabi niya sa huli, "hindi para kamuhiin siya, kundi para hindi na ako mabuhay sa kasinungalingan." Dumating ang araw ng plano matapos isa pang minor episode ng panghihina ni Gracia.
Hindi ito malubha gaya ng dati, ngulit sapat para ilipat siya sa mas tahimik na private room kung saan kontrolado ang pagpasok ng tao. Si Nurse Pelagia ang nag-ayos ng monitoring equipment. Si Attorney Severo naman ang naglagay ng maliit na audio recorder sa gilid ng mesa, hayag at legal na bahagi ng dokumentasyon dahil may pirma at pahintulot si Gracia para rito. Hindi ito nakatago sa paraang kriminal. Nasa loob ito ng kwarto kung saan malinaw na may consent ang pasyente at abogado niya. Tinawagan ni Dr. Kael si Raydon. Mr. Montalban, kailangan ninyong pumunta sa ospital. Kritikal ang lagay ng inyong ina. Hindi namin masasabi kung hanggang kailan siya magiging stable. Sa kabilang linya, unang natahimik si Raydon. Hindi tanong tungkol sa lagay ni Gracia ang una niyang sinabi. Doc, may binanggit ba siyang papeles, will, property documents? Napatingin si Dr. Kael kay Attorney Severo na tahimik na nakikinig. Mas mabuting pumunta kayo rito. May mga bagay na kailangang pag-usapan ng personal. Makalipas ang halos 1 oras, dumating si Raydon sa ospital. Hindi siya mukhang galing sa pagmamadali dahil sa pag-aalala. Maayos ang suot niya, nakapabango at hawak ang cellphone. Kasama niya si Virel, naka-sunglasses kahit nasa loob ng building, at si Brixen na tila nakikiusyoso sa isang sena na pwedeng gawing chismis. Sumunod din si Madam Corvina, bit-bit ang leather bag na parang handa makipagnegosyo. Sa hallway, sinalubong sila ni Nurse Pelagia. Kayo po ang anak ni Aling Gracia? Tanong niya. Oo, sagot ni Raydon. Nasaan siya at gaano kalala? Pinapahinga pa po siya. Sandali lang po. Lumapit si Raydon at binabaan ng boses. Nurse, may iniwan ba siyang bilin? May pinirmahan ba siya? Kailangan ko kasing malaman kung may documents siyang... Sir, putol ni Nurse Pelagia, malamig ngunit profesional. Ang priority po namin ay ang pasyente, hindi dokumento. Napairap ni Virel. We just want to be prepared. Hindi sumagot si Nurse Pelagia, ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang tanungin kung paghahanda ba sa pagkawala ng ina o paghahanda sa paghahati ng ari-arian. Sa waiting area, naroon si Manang Sulbina at Tomas. Si Manang Sulbina ay tahimik na nagdarasal, habang si Tomas ay tumatayo lapit sa pinto ng kwarto. Nang makita ni Raydon ang mga ito, kumunot ang noo niya. Bakit nandito na naman kayo? Tanong niya. Sumagot si Tomas. Mahinahon ngunit mabigat ang tono dahil may mga taong marunong manatili kapag may sakit ang mahal nila. Namula sa inis si Raydon. Huwag mo akong sirmonan. Lumapit si Brixen at tumawa ng mahina. Grabe, parang teleserye. Relax guys, kung time na ni tita, time na niya. Narinig yon ni Manang Sulbina. Tumayo siya, nanlilisik ang mata. Ulitin mo nga. Napaatas si Brixen pero pilit pa ring ngumisi. Joke lang, Nay. May mga birong hindi bagay sa ospital, sabi ni Tomas, pigilang galit. Samantala, si Virel ay abala sa cellphone, may kausap sa chat. Hindi niya napansing nababasa ni Madam Corvina ang screen. May mensahe siyang ipinadala sa kaibigan. Might be over tonight. If the land thing works out, wedding gets upgraded. Tumikhim si Madam Corvina, hindi dahil sa hiya, kundi para paalalahanan si Virel na maging maingat. Maya-maya, lumabas si Dr. Kael mula sa kwarto. Seryoso ang mukha niya. Mr. Montalban, pwede na po kayong pumasok, pero sandali lang, wag ninyo siyang i-stress. Huminga ng malalim si Raydon. Sa isang saglit, tila lumambot ang mukha niya. Ngunit nang pisilin ni Virel ang braso niya at bumulong ng "Ask about the will," muling nanigas ang kanyang tingin. Pagpasok ni Raydon sa kwarto, nakita niya si Gracia na nakahiga, maputla, nakapikit at may nakakabit na monitoring wires. Mahina ang ilaw, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng machine. Sa gilid, naroon ang maliit na mesa kung saan nakalagay ang recorder, medical consent documents at isang basong tubig.
Tumayo si Raydon sa tabi ng kama. Matagal niyang pinitigan ng ina. Sa mukha ni Gracia, nakita niya ang maraming taon ng pagod. Ang mga kunot sa noo, ang tuyong labi, ang mga kamay na may bakas ng trabahong hindi niya kailanman ipinagpasalamatan. Ma, mahina niyang tawag. Hindi gumalaw si Gracia, ngunit gising siya. Naririnig niya ang lahat. Pigil niya ang paghinga, hindi dahil sa plano, kundi dahil sa takot sa susunod na sasabihin ng anak. Umupo si Raydon sa upuan na nasa tabi ng kama. Ilang segundo siyang tahimik. Sa labas ng kwarto, nakatingin sina Dr. Kael at Attorney Severo sa observation area, handang pumasok kung kailangan. Napayuko si Raydon. Ang mga kamay niya ay pinaglalaruan ng giid ng kumot. Alam mo ma, bulong niya, pagod na ako. May isang luha na muntik nang tumulo sa mata ni Gracia. Akala niya, baka ito na, baka sa wakas magsisisi ang anak. Ngunit nagpatuloy si Raydon. Pagod akong magpanggap na okay lang lahat sa akin. Pagod akong dalhin ang pangalan mo, ang itsura ng bahay natin, ang amoy ng palengke at ang lahat ng nagpapaalala kung saan ako galing. Parang sinaksak si Gracia sa dibdib. Hindi mo kasalanan na naging mahirap tayo, patuloy ni Raydon. Pero kasalanan mong hindi mo ako inalis roon agad. Ngayon kung ang alis ka na, sana ayusin mo naman kahit sa huli. Sana wag mo nang gawing komplikado ang mga papeles. Sana matapos na to. Huminga siya ng malalim, saka ibinulong ang pinakamasakit na pangungusap. Sana matapos na ma. Pagod na akong magpanggap na anak mo. Sa sandaling iyon, may isang luha na dahan-dahang dumaloy mula sa gilid ng mata ni Gracia. Hindi gumalaw ang kanyang katawan, pero sa loob niya, parang may huling pisina na putol. Hindi na iyon luha ng panghihina, hindi na iyon luha ng pangmamakaawa. Iyon ang luha ng isang ina na sa wakas ay narinig ang katotohanan na matagal niyang kinatatakutan. Sa labas ng kwarto, napapitit si Manang Solbina nang narinig mula sa legal monitor ang mga salitang iyon. Napakuyom ang kamao ni Tomas. Si Attorney Severo ay tahimik na isinara ang folder, habang si Dr. Kael ay napayuko, bigat na bigat sa nakita. At sa loob ng kwarto, nanatiling nakaupo si Raydon. Hindi alam na bawat salitang binitiwan niya ay hindi lang narinig ng ina na akala niyang wala ng malay, kundi magiging simula ng pagbubunyag na papapaguho sa mundong itinayo niya sa kasinungalingan. Paglabas ni Raydon mula sa silid ni Gracia, hindi niya napansin agad ang bigat ng katahimikan sa hallway. Akala niya, tulad ng dati, kontrolado pa rin niya ang lahat. Akala niya ang mga salitang binulong niya sa ina ay mananatili sa loob ng kwarto, lulubog kasama ng hininga na inaakala niyang malapit ng maubos. Inayos pa niya ang manggas ng polo niya, huminga ng malalim at lumapit kina Virel, Brixen at Madam Corvina na naghihintay sa waiting area. "So," tanong ni Virel, halos pabulong pero halata ang kainip. "May sinabi ba siya? May binanggit bang tungkol sa lupa?" Umiling si Raydon, pero hindi dahil sa lungkot. Hindi siya sumagot. "Unconscious ba?" tanong ni Madam Corvina, mas interesado kaysa nag-aalala. "Parang ganun," sagot ni Raydon. "Mahina na." Bahagyang tumango si Madam Corvina, saka pinisilang hawakan ng leather bag niya. "Then we must move quickly. Kapag may nangyari sa kanya, kailangan mong siguraduhin na ikaw ang unang makakahawak ng death certificate, hospital records at anumang personal belongings niya, lalo na kung may susi siya o anumang dokumento." Narinig iyon ni Tomas mula sa di kalayuan. Napakuyom ang kamao niya, pero nanatili siyang tahimik. Hindi na siya ang kailangang magsalita. Alam niyang sa gabing iyon, may mas mabigat na bagay na naghihintay sa mga taong nag-aakalang hawak nila ang buhay ni Gracia. Si Manang Solbina naman ay nakaupo sa tabi ni Yumi, ngunit halos hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Kanina, narinig niya mismo ang mga salitang ibinulong ni Raydon. Kung hindi lang siya pinigilan ni Nurse Pelagia, baka pumasok siya sa kwarto at sinampal ang binatang minsan niyang pinakain noong walang baon sa eskwela. "Manang," mahina ang boses ni Yumi, "bakit po may mga anak na ganun?"
Napatingin si Manang Solbina sa bata. Wala siyang maayos na sagot. Hinaplos na lang niya ang buhok nito. Hindi lahat ng ipinanganak na anak natututong maging anak, apo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Dr. Kael Orbianza kasama si Attorney Severo Balingit. Pareho silang seryoso. Ang dating kalmadong mukha ni Dr. Kael ay may bigat na hindi na niya maitago. Si Attorney Severo naman ay hawak ang leather folder na tila naglalaman hindi lang ng mga dokumento kundi ng hatol sa lahat ng kasinungalingang matagal nang pinagtataguan ni Raydon. Mr. Montalban, tawag ni Dr. Kael. Napalingon si Raydon. Dok, ano na? Kailangan ba naming maghangda? Opo, sagot ng doktor. Pero hindi sa paraang na iniisip ninyo. Kailangan kong makahusap kayong lahat sa private conference room. Nagkatinginan sina Virel at Madam Corbina. Si Brixen ay biglang tumuwid sa pagkakaupo, parang naumoy niyang may iskandalong paparating. Si Raydon naman ay kumunot ang noo. Lahat? Tanong niya. Opo, sabi ni Attorney Severo. Kayo, sina Miss Virel, Madam Corbina, Mr. Brixen, pati sina Manang Solbina, Tomas, Nurse Pelagia at si Yumi kung papayagan ng kanyang ina. May mga bagay na dapat malinaw sa harap ng mga saksi. Bakit kailangan ng saksi? Biglang tanong ni Madam Corbina. This is a family matter. Mariing tumingin sa kanya si Attorney Severo. Kapag ari-arian, medical consent at posibleng pang-aabuso sa matanda ang pinag-uusapan, hindi na lang ito basta family matter. Natahimik si Madam Corbina, ngunit kitang-kita sa mukha niya ang pagkainis. Pumasok silang lahat sa conference room. Maliit mong iyon, may mahabang mesa, ilang upuan at malamig na ilaw sa kisame. Sa isang dulo umupo si Dr. Kael, sa tabi niya si Attorney Severo. Sa kabilang dulo naman naupo si Raydon, na para pa rin siya pa rin ang may pinakamataas na posisyon sa silid. Nasa kanan niya si Virel, sa kaliwa si Brixen. Si Madam Corbina ay nakaupo ng tuwid, taas noo, parang handang makipaglaban sa kahit sinong magsasalita sa kanila. Sa likod ng silid, tahimik na nakatayo si Tomas. Katabi niya si Manang Solbina na hawak ang kamay ni Yumi. Si Nurse Pelagia naman ay nasa gilid, seryoso at propesyonal ang tindig. Dok, naiinip na sabi ni Raydon, kung tungkol ito sa lagay ni Mama, sabihin niyo na, kailangan ko ring bumalik sa opisina bukas. Saglit na tumingin si Dr. Kael kay Attorney Severo. Saka humarap kay Raydon. Una sa lahat, mahinahon niyang sabi, hindi patay ang inyong ina. Nanigas si Raydon. Ano? Hindi rin siya unconscious kanina. Gising siya. Narinig niya lahat ng sinabi ninyo. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Raydon. Napabitawan si Virel sa hawak niyang cellphone. Si Brixen ay napasandal sa upuan na parang gustong lumiit. Si Madam Corbina naman ay biglang nagsalita. Excuse me, are you saying you staged something? That is unethical. Walang iligal na ginawa ang ospital, sagot ni Dr. Kael, hindi natitinigan. May tunay na kondisyon si Aling Gracia, may tunay siyang karamdaman, ngunit sa kanyang malinaw na pahintulot at sa gabay ng kanyang abogado, pinayagan niya ang isang controlled observation upang malaman kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan sa mga susunod na desisyon sa kanyang kalusugan at ari-arian. Tumayo si Raydon. Niloko niyo ko. Hindi, mariing sabi ni Attorney Severo. Binigyan ka ng pagkakataon na magpakita ng tunay mong damdamin at yun ang ginawa mo. Hindi niyo pwedeng gamitin ang sinabi ko, sigaw ni Raydon, nanginginig ang boses. Ibinaba ni Attorney Severo ang folder sa mesa. Nasa silid ka ng pasyenteng may legal consent para sa documentation at hindi ito gagamitin para ipahiya ka sa publiko. Gagamitin ito para protektahan si Aling Gracia sa anumang pagtatangka mong kontrolin siya, pilitin siyang pumirma o manipulahin ng kanyang ari-arian. Hindi makapagsalita si Raydon. Napatingin siya kay Virel, umaasang kakampihan siya nito. Ngunit si Virel ay nakatingin sa mesa. Halatang mas takot sa masisira niyang pangalan kaysa sa sakrit ng isang ina. May recording? Pabulong na tanong ni Brixen. Tinignan siya ni Nurse Pelagia. May dokumentasyon. Pinindot ni Attorney Severo ang maliit na recorder. Sa loob ng conference room, muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Raydon.
Pagod na akong dalhin ang pangalan mo, ang itsura ng bahay natin, ang amoy ng palengke. Napapikit si Manang Sulbina. Napayuko si Tomas. Si Yumi ay napahawak sa dibdib. Kahit bata siya ay naintindihan niya ang bigat ng naririnig. Nagpatuloy ang recording. Sana matapos na, Ma. Pagod na akong magpanggap na anak mo. Pagkatapos ng huling linya, pinatay ni Attorney Severo ang recorder. Ilang segundo walang nagsalita, kahit ang aircon sa silid ay tila masyadong maingay sa katahimikan. Raydon swallowed hard. Galit lang ako. Hindi ko sinasadya. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Manang Sulbina. Ilang beses ba pwedeng gawing dahilan ng galit, Raydon? Nung hindi mo pinansin sa graduation, galit ka rin ba? Nung ikinahiya mo siya sa mga kaklase mo, galit ka rin ba? Nung sinabi mong kahit piso hindi mo siya tutulungan, galit ka pa rin ba? Hindi kayo kasali rito, sigaw ni Raydon. Kasali kami, sagot ni Tomas, mababa at pigilang boses. Dahil kami ang nagbuhat sa nanay mo nang bumagsak siya. Kami ang naghintay sa ospital habang ikaw nagtatanong tungkol sa papeles. Napatingin si Raydon kay Dr. Kael. Doc, sabihin niyo sa kanila na hindi ito tama. Anak ako, may karapatan ako. May karapatan ka bilang anak, sabi ni Dr. Kael. Pero may hangganan ng karapatan kapag sinasaktan mo ang pasyente. Ang pagiging anak ay hindi permiso para durugin ang taong nagluwal sa iyo. Tumikhim si Madam Corvina. Sinusubukang ibalik ang kontrol sa usapan. Attorney Severo, hindi natin kailangang palakihin ito. Kung may misunderstanding, we can settle privately. Raydon is under emotional stress. Natural lang na malito ang tao kapag malapit nang mawala ang magulang. Tumingin sa kanya si Attorney Severo. Madam, malinaw sa akin ang pagkakaiba ng taong nalilito sa taong naghahanda na hatiin ang ari-arian ng buhay pang matanda. Nagbago ang mukha ni Madam Corvina. Careful with your accusations. Careful din po kayo sa susunod ninyong sasabihin dahil may kopya ako ng inquiry na ginawa ng inyong agent na si Dariox Menchavez tungkol sa lupa ni Aling Gracia. May record din kami ng attempt na kunin ang titulo mula sa lumang bahay. Biglang napatingin si Raydon kay Madam Corvina. Paano niya nalaman iyon? Hindi sumagot si Madam Corvina. Doon binuksan ni Attorney Severo ang folder at inilabas ang ilang dokumento. Isa-isang inilapag niya ang mga iyon sa mesa. Ngayon, para malinaw ang lahat, ipapaalam ko ang kasalukuyang desisyon ni Aling Gracia Montalban. Una, ang titulo ng lupa ni Mang Nemesio ay nasa legal safekeeping na. Wala ni isa sa inyo ang makakakuha o makakapaglipat nito ng walang direktang pahintulot ni Aling Gracia habang siya ay buhay at nasa matinong pag-iisip. Napakapit si Raydon sa gilid ng mesa. Ikalawa, patuloy si Attorney Severo, may ginawa ng bagong will si Aling Gracia. Ang malaking bahagi ng halaga na makukuha sa lupa ay ilalaan sa pagtatayo ng Nemesio Montalban Foundation. Isang pondo para sa libreng gamutan ng matatanda, gamot ng mahihirap at scholarship ng mga batang walang kakayahang mag-aral. Foundation? Halos mapasigaw si Raydon. Ibibigay niya sa ibang tao ang lupa namin? Hindi lupa ninyo. Lupa niya. Minana niya sa asawa niya. At siya ang may karapatang magpasya. Tumayo si Virel. This is ridiculous. Raydon, tell them you will contest this. You're the only child. Tumingin sa kanya si Attorney Severo. Pwede ninyong subukan, pero may medical certification si Dr. Kael na malinaw ang pag-iisip ni Aling Gracia noong ginawa ang dokumento. May mga saksi, may record, at mas lalong titibay ang posisyon niya dahil sa ipinakita ninyong interes sa ari-arian bago pa man itanong kung ligtas ba siya. Namula si Virel. I was just concerned for our future. Your future? Biglang may boses na narinig sa pintuan. Lahat sila ay napalingon. Naroon si Gracia, nakaupo sa wheelchair. Itinulak ni Nurse Pelagia papasok sa silid. Maputla pa rin siya, may kumot sa kandungan. Ngunit iba na ang tindig ng kanyang ulo. Hindi siya mukhang babaeng natalo. Mukha siyang sugatan, oo, pero hindi na siya nakayukok. Tinignan niya muna ang anak mula ulo hanggang paa. Ang lalaking nasa harap niya ay malayo na sa batang minsang tumatakbo para yakapin siya. Pero sa ilalim ng magarang damit,
nakita pa rin niya ang batang iyon, naliligaw, nilamon ng hiya, at ngayon ay nakatayo sa katotohanang hindi niya matatakasan. Hindi ko alam. Mahinang sabi ni Gracia na ang pagkamatay ko pala ang bahagi ng future ninyo. Walang nakasagot. Lumapit si Raydon ng isang hagbang. Ma, hindi ganun. Nagkamali ako. Na-pressure lang ako. Si Birel kasi. Si Madam Corvina. Tumigil ka. Putol ni Gracia. Natahimik si Raydon. Buong buhay ko, sinalo ko lahat ng dahilan mo, sabi ni Gracia. Noong bata ka, kapag may nasira ka, ako ang humihingi ng tawad sa kapitbahay. Noong estudyante ka, kapag kulang ang gamit mo, ako ang naghahanap ng paraan. Noong ikinahiya mo ako, sinabi ko sa sarili ko na baka nahihirapan ka lang makibagay. Noong hindi mo ako pinansin sa graduation mo, sinabi ko sa sarili ko na baka abala ka lang. Noong hindi mo sinagot ang tawag ko habang masakit ang dibdib ko, sinabi ko sa sarili ko na baka pagod ka lang. Tumulo ang luha sa mata ni Gracia, ngunit hindi nanginig ang boses niya. Pero nang sabihin mong, pagod ka nang magpanggap na anak ko, doon ko naintindihan. Hindi kahirapan ang sumira sa iyo, Raydon. Hindi palengke, hindi ang amoy ng suman, hindi ang lumang bahay natin. Ikaw ang pumili na ikahiya ang pagmamahal na bumuhay sa iyo. Napaupo si Raydon. Parang nawalan siya ng lakas sa tuhod. Si Brixen naman ay hindi na nakangiti. Si Viril naman ay malamig na umatras. Tila ayaw nang madikit sa lalaking nawawalan ng pakinabang. Si Madam Corvina ay tahimik, ngunit halatang nag-iisip pa rin ng paraan para makalusot. Attorney, perhaps we can still arrange something civilized. Hindi naman kailangang umabot sa kaso o public embarrassment. Walang gustong magpa-iskandalo rito. Ang kailangan lang ay lumayo kayo sa ari-arian at desisyon ni Aling Gracia. At kung may isa pa kayong hakbang na gagawin para pilitin o manipulahin siya, ako mismo ang magsasampa ng nararapat na kaso. Nanigas ang panga ni Madam Corvina. Ilang segundo niyang tinitigan si Gracia, saka tumalikod ng walang paalam. Sumunod si Virel, mabilis at walang lingon. Si Brixen naman ay halos takbong lumabas, bit-bit ang hiya na hindi niya sanay dalhin. Naiwan si Raydon sa conference room. Wala na ang mga taong gusto niyang tahangarin, wala na ang kasintahang ipinagpalit niya sa dangal ng ina, wala na ang barkadang pumalakpak habang tinatapakan niya ang pinanggalingan niya. Sa harap niya, naroon si Gracia. Mahina ang katawan, ngumit mas matatag kaysa sa kanilang lahat. Lumuhod si Raydon sa sahig. Hindi niya alam kung dahil sa pagsisisi, takot, o biglang pagguho ng mundong matagal niyang itinayo sa yabang. Humahagulhol siya, ngumit hindi lumapit si Gracia para halupsin ang ulo niya gaya ng dati. Ma, please, sabi niya. Anak mo pa rin ako. Matagal tumingin si Gracia sa kanya. Sa loob ng maraming taon, yun ang salitang paulit-ulit niyang pinanghawakan. Anak. Pero ngayon, natutunan niyang kahit ang salitang yun ay kailangan patunayan sa gawa, hindi lamang gamitin kapag may mawawala. Anak kita, sabi ni Gracia sa wakas. Hindi yun magbabago. Pero hindi ibig sabihin nun ay hahayaan kitang patayin ako ng dahan-dahan habang tinatawag mo itong pagmamahal. Mas lalong napahagulhol si Raydon. Ipinatong ni Gracia ang kamay niya sa dibdib. Ramdam ang mahina, ngulit patuloy na tibok ng puso. Tumingin siya kay Dr. Kael, pagkatapos kay Attorney Severo, at saka kina Manang Sulbina, Tomas, Yumi, at Nurse Pelaya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na siya nag-iisa. Attorney, sabi ni Gracia, ituloy natin ang foundation. Tumanggo si Attorney. Opo, Aling Gracia. Dok, dagdag niya, gagawin ko na lahat ng kailangan para gumaling. Hindi para sa Mana, hindi para kay Raydon, para sa sarili ko naman. Habang inilalabas si Gracia sa conference room, nanatiling nakaluhod si Raydon sa sahig. Walang yumakap sa kanya, walang pumalakpak, walang nagsabing tama siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lamig ng pagiging mag-isa.
Ang lamig na matagal nang nararamdaman ng ina tuwing tinatalikuran niya ito. Sa hallway, huminto sandali si Gracia. Hindi siya lumingon kay Raydon, ngunit nagsalita siya ng sapat para marinig nito. Kung may anak pa akong natitira sa'yo, Raydon, hindi ko na siya hahanapin sa luha mo. Hahanapin ko siya sa mga gagawin mo pagkatapos ng araw na ito. At mula sa likod, walang naisagot si Raydon kundi iiyak na matagal nang huli para burahin ang sugat. Ngunit maaaring maging simula kung tunay niyang haharapin ang sarili niyang kasalanan. Pagkatapos ng araw na iyon sa ospital, hindi agad gumanda ang mundo. Hindi agad gumaan ang dibdib ni Gracia. Hindi agad nawala ang sakit sa mga salitang binitawan ni Raydon. At hindi rin agad nahilom ang sugat na ilang taon nang palalim sa puso niya. Ngulit may isang bagay na nagbago sa kanya. Hindi na siya gumising kinabukasan na naghihintay kung tatawagan ba siya ng anak, kung magsusorry ba ito, o kung aalalahanin ba siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumising si Gracia na ang unang naisip ang sarili niyang paghinga. Nasa private room pa rin siya ng ospital nang pumasok si Dr. Kael Orvianza, dala ang chart niya. Nakasuot ito ng malinis na puting coat at gaya ng dati, mahinahon ang mukha. Sa tabi ng kama ni Gracia, naroon si Nurse Pelahia Rivas, inaayos ang mga gamot sa maliit na tray. Kumusta ang pakiramdam ninyo ngayong umaga, Aling Gracia? Tanong ni Dr. Kael. Bahagyang ngumiti si Gracia. Masakit pa rin ang dibdib ko, Doc, pero hindi na gaya ng dati. Masakit dahil sa puso o dahil sa nangyari? Maingat na tanong ng doktor. Napatingin si Gracia sa bintana. Sa labas, maliwanag ang araw at may mga ibong dumadapo sa sanga ng puno. Pareho siguro, pero ngayon parang kaya ko nang huminga kahit masakit. Tumanggo si Dr. Kael. Magandang simula iyan. Ang katawan ninyo kailangan ng gamot, pero ang puso ninyo kailangan ng pahinga mula sa taong paulit-ulit kayong sinasaktan. Sa dating Gracia, baka ipinagtanggol pa niya si Raydon. Baka sinabing anak pa rin siya o naligaw lang siya. Ngunit ngayon, tahimik lamang siyang tumanggo. Mahal pa rin niya ang anak, ngunit natutunan niyang may mga pagmamahal na kailangan lagyan ng distansya para hindi maging lason. Makalipas ang ilang linggo, nakalabas si Gracia sa ospital. Hindi na siya bumalik agad sa dating karinderya upang magtrabaho ng maghapon. Sa halip, dinala siya ni Tomas sa bahay na pansamantalang inayos ni Namanang Sulbina, Maristel at ilang kapitbahay. Nilinis nila ang kwarto, pinalitan ng lumang kurtina, inayos ang sirang bubong at naglagay ng maliit na mesa para sa mga gamot ni Gracia. Pagpasok ni Gracia sa bahay, nahuminto siya. Ang dating madilim at mabigat na tahanan ay tila nagkaroon ng bagong hininga. May sariwang bulaklak sa lamesa, may nakasabit na malinis na kumot. Sa dingding, naroon pa rin ang lumang larawan nila ni Nemesio at ng batang Raydon, ngunit hindi na ito nakaharap sa kanya na parang panininsi. Parang paalala lamang ito ng isang buhay na pinagdaanan niya, hindi na kulungang kailangan niyang balikan. Gracia! Sigaw ni Yumi habang tumatakbo papalapit. Dala ang maliit na notebook. Ginawan ko po kayo ng schedule ng gamot. May drawing pa ng araw at buwan para hindi kayo malito. Tinanggap ni Gracia ang notebook at natawang ng mahina. Aba, may nurse na pala ako. Hindi po nurse, future doctor po. Nagatinginan sina Dr. Kael at Attorney Severo na naroon din upang siguraduhin ang kalagayan ni Gracia. Napangiti si Attorney Severo. Kung ganun, bagay kang maging unang scholar ng foundation. Foundation po talaga? Matutuloy? Tumayo si Attorney Severo at inilatag sa lamesa ang mga dokumento. Matutuloy, napirmahan na ang pangunahing papeles. May bahagi ng lupa na ibebenta sa developer pero malinaw ang kondisyon. Hindi basta negosyo ang itatayo. May nakalaan na pondo para sa Nemesio Montalban Foundation. Pangalan ng asawa ni Aling Gracia para sa mga taong tulad nila noon, masipag, mahirap at madalas nakakalimutan. Tahimik na napaluha si Gracia. Sana makita ito ni Nemesio. Baka nakikita niya at baka proud siya sa inyo. Dumaan ang mga buwan na hindi naging madali pero naging makabuluhan. Regular ang check-up ni Gracia. Natutunan niyang magpahinga kapag hinihingal.
Natutunan niyang tumanggi kapag may trabahong masyadong mabigat. Natutunan din niyang tumanggap ng tulong nang hindi nakakaramdam ng hiya. Si Manang Sulbina ang nagpatuloy sa pagluluto sa maliit na karinderya, ngulit hindi na yun basta karinderya. Ginawa nilang pansamantalang feeding corner para sa mga matatandang walang sapat na pagkain at sa mga batang pumapasok sa eskwela na walang almusal. Gracia? Sabi ni Manang Sulbina isang umaga habang nagbabalat ng sayote, "Kung dati, ikaw lang ang nagpapakain sa anak mo. Ngayon, buong barangay na ang pinapakain mo." Napangiti si Gracia habang naghahalo ng lugaw. "Hindi ko na kayang marami, Sulbina." "Kaya mo pa rin," sagot ng kaibigan. "Iba nga lang ang paraan. Hindi na sa pagbubuhat ng lahat, kung hindi sa pagpapayag na may bumubuhat din kasama mo." Sa unang anibersaryo ng pagkakatatag ng Nemesio Montalban Foundation, binuksan ang maliit na gusali sa tabi ng dating lupain. Hindi ito marangya gaya ng mga mall na gustong itayo ng mga developer, ngulit malinis, maliwanag at puno ng tao. May libreng klinik sa unang palapag, maliit na butika para sa murang gamot, counseling room para sa matatandang inabandonan ng pamilya, at scholarship office sa ikalawang palapag. Sa harap ng gusali, nakasabit ang simpleng karatula, Nemesio Montalban Foundation, gamot, pagkain at pag-asa para sa nakalimutan. Nakatayo si Gracia sa harap ng mga tao, nakasuot ng simpleng bestida, ngunit mas maayos na ang kulay ng muka. Nasa tabi niya sina Dr. Kael, Attorney Severo, Manang Sulbina, Tomas, Nurse Pelagia, Yumi, Maristel at ilang matatandang pasyente na unang natulungan ng foundation. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng marami. Nanginginig ang kamay sa mikropono. Ang alam ko lang noon, magluto, maglaba, magtiis. Akala ko yun lang ang halaga ko. Pero tinaruan ako ng buhay na kahit matanda ka na, kahit nasaktan ka na, kahit itinuring kang pabigat, pwede ka pa ring maging dahilan para may ibang mabuhay. Palakpakan ang sumunod. Sa gilid ng karamihan, may isang lalaking nakatayo. Payat, hindi nakasingkintab ng dati ang suot at halos hindi makatingin ng diretsyo. Si Raydon iyon. Hindi siya inimbitahan ni Gracia, pero nalaman niya sa balita ng bayan ang pagbubukas ng foundation. Wala na si Virel sa buhay niya. Matapos ang skandalo sa ospital, mabilis itong luwayo. Si Madam Corvina naman ay nagsimulang magplano ng legal na hakbang para questionin ang will ni Gracia, ngunit pansamantala muna silang nanahimik nang makita nilang mahigpit ang hawak ni Attorney Severo sa mga dokumento. Si Brixen naman ay hindi na rin nagparamdam, maliban ay ilang maninirang kwento na hindi rin pinaniwalaan ng mga taong nakakita sa tunay na nangyari. Si Raydon naman ay nawalan ng trabaho, hindi dahil ibinulgan ni Gracia ang nangyari, kung hindi dahil ang sariling kayabangan niya ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. May mga usap-usapang kumalat sa opisina tungkol sa pagtatangka niyang kunin ng lupa ng ina habang may sakit ito. Nang imbestigahan ng ilan sa mga contacts niya sa real estate, mas minabuti ng kumpanya na pakawalan siya. Ilang buwan siyang nagkulong sa maliit na inuupahang kwarto. Galit sa mundo. Galit kay Virel. Galit kay Madam Corvina. At sa unang panahon, galit pa rin kay Gracia. Kung hindi niya ako pinahiya, hindi ako mawawalan ng trabaho. Minsan niyang sigaw habang mag-isa. Ngulit sa bawat sigaw niya, bumabalik ang boses ng ina sa conference room. Ngayon mo lang nararamdaman ng bigat dahil may nawala sa iyo. Unti-unti, kinain siya ng sariling konsensya. Isang gabi habang naglalakad siya sa bayan, napadaanan siya sa lumang karinderya. Nakita niya si Gracia sa loob. Nakaupo sa isang tabi habang tinuturuan si Yumi lumista ng gastos. Hindi siya lumapit. Nagtago siya sa poste at pinanood si ina. Hindi na ito mukhang naghihintay sa kanya. Hindi na ito mukhang wasak. May pagod pa rin, ngulit may liwanag na sa mukha. Doon niya unang naramdaman ang tunay na pagkawala. Hindi pala ang mana ang nawala sa kanya. Hindi ang lupa. Ang nawala ay ang pwesto niya sa buhay ng taong minsan ay ginawa niyang sentro ng mundo. Makalipas ang ilang linggo, nakahanap si Raydon ng maliit na trabaho bilang assistant bookkeeper sa San Isidro Cooperative. Ang namamahala roon si Sir Odran Villafuerte, isang istriktong lalaki kilala sa pagiging patas ngulit walang pasensya sa kasinungalingan. Noong interview, diretsahan siyang nitong tinanong, "Hindi ba ikaw ang anak ni Aling Gracia?"
Nayuko si Raydon. Opo. Alam ko ang kwento, sabi ni Sir Udran. Hindi ko alam kung gaano karami roon ng totoo, pero alam kong may ginawa kang mabigat. Bakit kita tanggapin? Matagal bago sumagot si Raydon. Dati, gagawa siya ng palusot. Dati, isisisi niya sa ibang tao. Ngunit pagod na siyang magsinungaling. Kasi, kailangan ko pong magsimula ulit. Hindi ko po hihingin na paniniwalaan niyo ako agad. Trabaho lang po ang hihingin ko at pagkakataon na patunayan na kaya kong maging maayos kahit wala nang pumapalakpak sa akin. Pinagmasdan siya ni Sir Udran. Minimum pay, walang special treatment, isang kasinungalingan mo lang, tanggal ka. Opo. Doon nagsimula ang mabagal na pagbabago ni Raydon. Sa araw, nag-aayos siya ng resibo, loan records at ledger ng kooperatiba. Sa gabi, dumadaan siya sa foundation. Sa una, hindi siya pumapasok. Nag-iiwan lang siya ng kahon ng bottled water sa gate. Sumunod na linggo, nag-iwan siya ng sabon at alcohol. Hanggang isang araw, nakita siya ni Nurse Pelahia sa labas. Nakatayo na parang batang hindi sigurado kung papapasukin. Hanggang gate ka na lang ba habang buhay? Tanong ng nurse. Napayuko si Raydon. Baka ayaw nila akong makita. Hindi mo malalaman kung hindi ka papasok. Pero huwag kang papasok para magpaawa. Pumasok ka kung handa kang magtrabaho. Noong araw na iyon, unang beses pumasok si Raydon sa foundation. Hindi siya sinalubong ng yakap, hindi rin siya sinigawan. Tinignan lang siya ng mga tao. Si Manang Sobina ay malamig ang muka. Anong kailangan mo? Tanong nito. Wala po, sagot ni Raydon. May kailangan po ba kayong ipagawa? Inabot ni Manang Solbina ang mop. Linisin mo ang hallway, madulas, baka madapa ang matatanda. Kinuha ni Raydon ang mop. Walang drama, walang mahabang paliwanag. Naglinis siya hanggang sumakit ang likod niya. Kinabukasan, bumalik siya. Sumunod na araw, bumalik ulit. Nag-ayos siya ng wheelchair, nagdala ng kahon ng gamot, naglista ng pangalan ng pasyente at natutong yumuko sa trabahong dati ay ikinahihiya niya. Ngunit hindi agad siya kinausap ni Gracia. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway, tumatanggol lamang ito, walang lambing, walang galit, isang tahimik na distansyang mas masakit kaysa sigaw. Isang hapon, nakita ni Raydon ng isang matandang lalaki na umiiyak sa butika ng foundation. Hindi nito kayang bilhin ng gamot para sa diabetes ng asawa. Nilapitan ito ni Gracia at malumanay na sinabi, "Huwag po kayong mag-alala, may nakalaan po tayong pondo para dyan." Napatigil si Raydon. Doon niya naintindihan ang ginawa ng ina. Ang perang minsang niyang gustong angkinin ay nagiging gamot, pagkain at pag-asa ng mga taong katulad ni Gracia. Sa unang pagkakataon, hindi niya naisip na ninakawan siya. Naisip niyang muntik na siyang maging dahilan para hindi mangyari ang lahat ng ito. Lumipas ang ikalawang taon. Patuloy na lumalakas si Gracia, bagamat kailangan pa ring mag-ingat. Si Yumi, bilang unang scholar ng foundation, nakapasok sa Science High School at lalong nagsikap maging doktor. Si Tomas naman, naging transport coordinator ng foundation. Siya ang nag-aayos ng libreng sundo sa matatandang pasyente. Si Manang Solbina ang namamahala sa community kitchen at araw-araw may mainit na lugaw para sa mga walang makain. Si Dr. Kael ay naging volunteer medical director tuwing weekend, habang si Nurse Pelahia ay minsang nagbibiro na mas bossy pa raw si Gracia kaysa sa head nurse. Ngunit habang lumalakas ang foundation, hindi pa tapos ang laban. Sa ikatlong taon, nagsampa ng petisyon sina Madam Corvina at Virel upang questionin ang will ni Gracia. Ang alegasyon nila, wala raw sa tamang pag-iisip si Gracia nang ilipat niya ang malaking bahagi ng yaman sa foundation. Ginamit pa nila ang sakit nito sa puso at ang emotional stress noong panahon ng ospital. Dumating ang araw ng pagdinig. Nasa korte si Gracia, katabi si Attorney Severo. Sa likod niya sina Manang Solbina, Tomas, Yumi, Dr. Kael at ilang pasyenteng natulungan ng foundation. Nasa kabilang panig sina Madam Corvina at Virel, parehong nakabihis ng elegante, ngunit malamig ang mga mata.
Tinawag bilang saksi si Dr. Kael. Ipinaliwanag niya na malinaw ang pag-iisip ni Gracia nang pumirma ito sa mga dokumento. Sumunod si Attorney Severo. Ipinakita ang legal na proseso, mga saksi at paulit-ulit na kumpirmasyon ni Gracia. Ngulit ang pinakahuling saksi ang hindi inaasahan ng lahat. Tinatawag ang saksi na si Raydon Montalban, sabi ng clerk. Napatingin si Gracia. Hindi niya alam na papayagan si Raydon. Tumayo ang anak niya, suot ang simpleng polo at slacks, malayo sa dating porma niyang puno ng yabang. Pag-upo niya sa witness stand, huminga siya ng malalim. Tinanong siya ng abogado ni na Madam Corvina, Mr. Montalban, totoo bang nasa ilalim ng emotional stress ang ina mo nang ginawa ang will? Opo, sagot ni Raydon. Nasaktan siya dahil sa akin. Nagkagulo ng mahina sa loob ng korte. Totoo bang may sakit siya ng panahon na yon? Opo, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na malinaw ang isip niya. Hindi ba't ikaw ang kaisa-isang anak? Hindi ba't natural lang na sa'yo mapunta ang ari-arian? Tinignan niya ang ina. Nangingilid ang luha niya, ngunit hindi siya umiwas. Natural sana kung naging anak ako sa kanya. Pero noong panahong kailangan niya ako, hindi ako naging anak. Naging ganid ako. Tinanong ko ang tungkol sa papeles bago ko tinanong kung buhay pa ba siya. Nasaktan ko siya sa salita. Ikinahiya ko siya ng maraming taon. At kung ibibigay sa akin ang lahat ng yaman niya, hindi yun hustisya. Parang pinarusahan niyo pa ang taong niloko ko. Napalunok si Viral. Si Madam Corvina ay nanigas ang mukha. Nagpatuloy si Raydon. Malinaw ang isip ng mama ho nang pilinin niyang tulungan ng ibang tao. Mas malinaw pa nga kaysa sa isip ko noon. Kaya kung nandito ako ngayon, hindi para kunin ang mana. Nandito ako para sabihin ng totoo. Walang pumilit sa kanya, walang nanloko sa kanya. At kung may taong nagtangkang gumamit sa kanya, isa ako ron. Kaya ngayon, ako mismo ang magsasabing tama ang desisyon niya. Tahimik ang buong korte. Sa likod, umiiyak si Yumi. Si Manang Sulbina ay napapikit, habang si Tomas ay huminga ng malalim na parabang may matagal ng bigat na nabawasan. Sa huli, ibinasura ng hukuman ang petisyon ni na Madam Corvina at Viral. Nanatiling balido ang will, matatag ang foundation, at tuluyan ng naprotektahan ang lupa at pondong inilaan ni Gracia para sa mga nangangailangan. Paglabas ng korte, sinubukan pang lapitan ni Viral si Raydon. Raydon, you could have had everything, sabi niya, puno ng inis. Tumingin si Raydon sa kanya, kalmado. I already lost everything when I chose people like you over my mother. Hindi ko na uulitin. Tumalikod si Viral, talunan. Si Madam Corvina naman ay walang salitang umalis, dala ang huling piraso ng yabang na hindi na nakaya ng katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, mas naging kilala ang Nemesio Montalban Foundation, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tunay na serbisyo. Maraming matanda ang nagkaroon ng gamot, maraming bata ang nakabalik sa eskwela. Ang dating lupang puno ng talahib ay naging lugar kung saan araw-araw may taong nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Isang hapon, tinawag ni Gracia si Raydon sa lumang karinderya na ngayon ay inayusan bilang training center para sa mga mahihirap na nanay na gustong matutong magnegosyo. Pumasok si Raydon na may dalang kahon ng gulay. Pagod siya galing trabaho, ngunit hindi reklamo ang nasa mukha niya. Ma, pinapatawag niyo raw ako? Nakaupo si Gracia sa isang mesa. Sa harap niya ay isang lumang kahon at isang sobre. Pinaupo niya si Raydon. 3 taon na mula nung araw sa ospital. Opo. Hindi ko nakalimutan ang sinabi mo. Siguro habang buhay ko nang maaalala iyon. Tumulo agad ang luha ni Raydon. Alam ko po at hindi ko po kayong pipilitin kalimutan. Pero nakita ko rin ang ginawa mo pagkatapos. Hindi madali ang maniwala ulit. Pero ang pagbabago, hindi lang nakikita sa salita. Nakikita sa araw-araw na pagpili. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang dokumento.
Hindi ko ibabalik sa iyo ang yaman na inilaan sa foundation. Hindi iyon para sa atin lang, para iyon sa marami. Pero ibibigay ko sa iyo ang lumang bahay natin, hindi dahil karapatan mo, kundi dahil gusto kong maalala mo kung saan ka nagsimula. Napatitig si Raydon sa dokumento. Ma, hindi ko po ito deserve. Tama ka, mahinang sabi ni Gracia. Pero ang bahay na iyon, hindi premyo, paalala iyon. Kapag pumasok ka roon, makikita mo ang kusina ng pinaglutuan ko ng suman, ang mesa ng pinagbilangan ko ng barya, ang sahig na tinulugan natin noong walang kuryente. Kung kaya mong alagaan ang bahay na iyon ng may respeto, baka kaya mo na ring alagaan ang sarili mong pagkatao. Binuksan naman ni Gracia ang lumang kahon. Naroon ang isang liham ni Nemesio, matagal nang naninilaw ang papel. Iniabot iyon kay Raydon. Anak, kung mababasa mo ito baka wala na ako. Alagaan mo ang mama mo, hindi dahil utang mo sa kanya ang buhay mo, kundi dahil ang taong marunong magmahal sa pinagmulan niya ay hindi maliligaw gaano kataas ang marating. Doon tuluyang napahagulhol si Raydon. Lumuhod siya sa harap ni Gracia. Hindi tulad noon nasa ospital na takot lang siyang mawalan ng mana. Ngayon, wala siyang hinihingi. Wala siyang ipinapaliwanag, wala siyang sinisili. Ma, umiiyak siyang sabi, patawarin niyo po ako. Hindi ko nahihingiing na bumalik sa dati. Alam kong hindi na pwede. Pero kung papayagan kayo, gusto ko pong alagaan kayo sa panahon na kaya ko pang bumawi. Hindi para sa bahay, hindi para sa kahit ano. Gusto ko lang pong maging anak, kahit huli na. Matagal na tinignan ni Gracia ang anak. Sa mukha niya, hindi na niya nakita ang lalaking nagyabang sa kondo o ang lalaking nagtanong tungkol sa death certificate. Nakita niya ang isang taong basag, ngunit sa wakas ay tumigil sa pagtatago sa sariling kasalanan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay ng anak sa ulo ni Raydon. Hindi huli ang lahat para magbago. Pero tandaan mo anak, ang tiwala ay hindi minamana. Binubuo iyon araw-araw. Opo, ma. Sagot ni Raydon, halos hindi makapagsalita sa iyak. Araw-araw ko pong bubuuin. Mula noon, hindi naging perpekto ang buhay nila. May mga araw na tahimik pa rin si Gracia kapag naaalala ang sakit. May mga araw na nahihirapan si Raydon harapin ang sarili niyang kahihiyan. Ngunit hindi na sila bumalik sa dating kasinungalingan. Natuto silang magsimula sa maliit, isang hapunan na walang sigawan, isang check-up na sinamahan ni Raydon, isang umagang sabay nilang nilinis ang lumang bahay, isang gabing tahimik silang nagdasal sa harap ng litrato ni Nemesio. Lumipas pa ang mga taon, lumaki ang foundation. Si Yumi ay nakapagtapos ng medisina at bumalik sa San Isidro bilang doktor ng libreng klinik. Si Tomas at Manang Sulbina ay nanatiling haligi ng community kitchen. Si Dr. Kael at Nurse Pelahia ay nagpatuloy sa serbisyo at si Attorney Severo ay naging legal guardian ng lahat ng programang pinunduhan ng lupa ni Gracia. Si Raydon, sa pagdaan ng panahon, naging finance officer ng foundation. Hindi dahil anak siya ni Gracia, kundi dahil pinatunayan niyang kaya niyang hawakan ng pera ng may integridad. Sa bawat resibo, bawat pondo, bawat gamot na binibili para sa matatanda, naaalala niya kung gaano siya kalapit noon sa pagiging taong walang puso. Isang maliwanag na umaga, nakaupo si Gracia sa harap ng foundation. May hawak na mainit na tsaa. Katabi niya si Raydon, tahimik na nagbabasa ng report. Sa paligid nila, may mga batang naglalaro, may matatandang pumipila para sa libreng gamot, at may mga nanay na natututong magluto sa training center. Anak, tawag ni Gracia. Opo ma, tignan mo sila. Tumingin si Raydon sa mga tao. Opo, iyan ang mana ng papa mo, sabi ni Gracia. Hindi pera, hindi lupa, buhay na naituloy. Nangingilid ang luha ni Raydon, ngunit gumiti siya. At kayo po ang dahilan kung bakit natuloy iyon. Umiling si Gracia. Hindi ako lang, lahat tayo, kahit ikaw anak, dahil pinili mong bumalik, hindi para kunin ang naiwan, kundi para ayusin ang nasira. Sa dulo ng kanyang buhay, hindi naging milyonarya si Gracia sa paraang iniisip ng mundo. Hindi siya tumira sa mansyon, hindi nagsuot ng alahas at hindi naghangad ng palakpak. Ngunit sa San Isidro, ang pangalan niya ay naging katumbas ng pag-asa.
Ang dating inang sinabihang hindi pagkakagastusan kahit piso ay naging dahilan upang libu-libong pisong gamot ang makarating sa mga taong walang-wala. Ang dating babaeng itinuring na pabigat ay naging sandalan ng maraming pamilyang pinabayaan ng buhay. At si Raydon, na minsang naghihintay sa pagpanawa ng ina, ay natutong mabuhay araw-araw bilang patunay na kahit ang pinakamasamang pagkakamali ay hindi kailangang maging huling kabanata kung haharapin ito ng buong katotohanan at babayaran ng tunay na pagbabago. Sa huling pahina ng kwento ni Gracia, hindi paghihinggil ang nagwagi, hindi rin pera. Ang nagwagi ay ang dignidad ng isang ina, ang kabutihan piniling ipamahagi at ang paghihilom na hindi minadali ngunit dumating dahil sa araw-araw na pagpili ng tama.